Okay. Ito po yung grupo ng College of Engineering papunta na sa Barangay Ninita, Mondragon, Northern Samar. Malapit na tayo sa Barangay Ninita. Mga 8 kilometers. Ito sa crossing. Lugar na mayroong evacuation center kasi nandito po yung mga beneficiary na extension na project natin. Papasukin na po natin yung building para makausap natin sila at ma-interview. Nag-google ka daw yan, ha? Naka-live po tayo ngayon, sir. Pag nilive. Meron kaming accreditation. Yung accreditor natin, tinitingnan kung ano yung impact ng extension ng College of Engineering dito sa Barangay Ninita. Yung Barangay Ninita kasi isa doon sa extension project namin. Ngayon, pupunta kami dito para mag-interview sana yung creditor pero wala kasing signal. Kaya mangyayari, i-interviewin na lang kita. Sandali lang naman siguro. By the way, siya po si Mr. Richard Ipunyak. Siya po yung presidente ng National Ninita Coconut Farmers Association. So, siya po ang ating interviewin pero siyempre, papasukin muna natin sa loob ng building. Harap po tayo. Then yung mga fertilizer dumating because after the services of UAP Extension Services, nakilala na ang Ninita Coconut Farmers Association sa tatlong commodity: cacao, paray, and coconut. Then they receive a lot of appreciation sa people in need sa PIN na receive na mo ang solar powered irrigation, then solar light para sa processing centers ang cacao. Then yung partners engage ang industriya sa Ninita, nag-i-engage la sa dalawa, yung rice nga coconut industry. Yung yung cacao ay nagsisimula pala dito sa Ninita, from Barangay Ninita, covering to different barangay like Mirador, San Antonio, Di Maria, San Jose, Caixan, Inabangan. All of them were belong to different clusters. We have Cluster 1, Ninita, Cluster 2, under sila sa program sang Farmer Fisheries Clustering Consolidation, yung bagong program sa EPCO, sa Department of Agriculture, EPCO-C2. Then, it was converged into CFIDP. So, the CFIDP fund taken from the Coconut Levy Fund. Yung mga programs adto na kalimutan na i-revive sa Coconut Farmers Industry Development Fund, that is Republic Act 11524, creating the Coconut Industry Trust Fund. Ito po may yaon component such as the Social Protection Program, hybridization,
Tapos yung training sa mga coconut farmers. Then we have basic services such as financing institutions such as land bank. Ito po yung nagbibigay sa farmers ng additional capital para sa mga manukan, babuyan, baktinan, and then different sectors such as farm mechanization under asset program. So yung through the services of Eastern Philippines Extension Services na benefit po ang Ninita Coconut Farmers Association and their respective partners para mag-create o umangat yung kabuhayan nila. First nga na benefit sa farmers is their technology. The transfer of technology from UEP, especially sa banding, yung land preparation. So yung land preparation, many of the farmers doesn't understand how important is land preparation, then water management. From, at first, we started at 40 kabans per hectare. Then, umangat po ito sa 60, 70, then 80, 90. So, kabans per hectare. So that is the beauties and extension services that we encountered from University of Eastern Philippines. Yung cacao processing center that been weighted by the coconut farmers, yung planting the 50 hectares of cacao plantation Mondragon from Barangay De Maria, from Barangay Ninita, going to different barangays, that is comprises of 50 hectares. 50% of these are already bearing trees, nagpo-produce na. Then we were invited by the region for the first regional cacao congress. So we showcase our beans, and luckily the partners have now initiated that they will have to sell their 200 pesos grade E beans at 200 pesos to the local processors. So the next steps is to produce more beans to support local processors, because the beans of cacao, most of the local processors of Northern Samar was in Davao source. So ngayon, we do hope that through this fertilizer that we received from the region, this is 1,000, another one is coming, which is 550. Nandoon la sa huli, kaya sinundo namin. This is 450 organic fertilizer used for the production or planting of new cacao seedlings. Then, after that, we will proceed sa another type is the segregation and cacao beans from grade A, grade B, and grade C. This has corresponding prices that will help the farmers add in their family income. So sa grade A, we have 200 pesos per kilo. This is grade A, yung pinakamauman. Then grade B, the second grade B, it has 150 pesos. And grade C, this is 100 pesos per kilo. All of these beans will be fermented because this will be completed. The Mondragon will soon tie up with the UEP for the training of chocolate processing. So we have machines, we have already equipment, processing center, but we only produce tablea and the other value-added product of cacao is not developed properly. So through the UEP and the BDTI and the PCA, it will create another jobs for the partners and additional income for their income. Let us say, for example, how the partners elevate their income. For every 500 trees of cacao,
the farmer is expected to produce for a yearly income of 175 pesos sa 500 na bearing cacao trees. So the association will buy 7 pesos per cacao fruit pods. The cacao trees is producing as of now is 25 pieces of cacao fruit pods. So once you produce, that is per tree is 25 pieces cacao fruit pods times 500 times 7 pesos. That is the yearly additional income of the cacao farmers at Barangay Ninita going to Mirador, San Antonio. Those farmers that engage in cacao. So, for the rice, the development is through the ARCEP, the RAID, so through the RSBSA, but it started with the extension services. We don't have any knowledge at the time sa pag-start ng association, only on organizing. So we tie up with the UEP. When we tie up with the UEP, the Ninita Coconut Farmers Association is now engaging in different agencies of the government for the upliftment of the farmers. The bottom line of the association is to help the farmers increase their income. That's all. Thank you. Ayan. Nandito po tayo sa cacao processing facility ng Ninita Coconut Farmers Association. Tara. Pakita na lang natin yung kanilang building. Bagong construct na building. So, meron silang septic tank, may water storage, meron na silang kuryente, tapos yung sa drainage, kompleto yung building. Meron silang entrance door, meron din silang back door doon sa kabila. Yung building was completed on July 14, 2023. So, bagong-bago, funded by the Department of Agriculture. So, through the help of Department of Agriculture, the Municipal Mayor ng Mondragon, Regional Director ng Department of Agriculture, at saka nung NCFA President. Dito naman yung machines. Ini yung mga binalatan. Meron silang storage. Ini yan, bago pala. Chicken. Para sa ice cream? Wala na pagpa-press at pag-ilit. Okay. Tapos, di ba naka-aircon dapat yung pan? So, meron siyang aircon. Dili ka turnover kasi. Pero gititesting nga na. Okay lang. Ano nga pala yung product mo na The product is Tableya. may nakakita sample? Ito yung pinagbalatan ng kakao. Ibig sabihin, ang kwan yan, baka nabenta na. Paano? Paano ito? Bali, abono na siya. Kaya natin mo? Ito, ini nga product, design siya para sa nagahimo sa mga chocolate mo ron. Kung yung buyer mo nangangailangan ng supply,
kailangan niya ng chocolate mo. Ito yung gamit niya. Ayun. Sarap. Ito naman yung kuan, itong nakikita nyo na white mo, ito yung butter niya. Kasi after grinding, dapat i-separate mo ang butter para makahimo ka chocolate. Ito yung kulang sininga machine. Ito pala ang isang beneficiary ng extension project ng UAP. Siya ay rice farmer, di ba? Pakilala ka muna. Ako si Domingo Bayo Jr. na Relata. Ano ang yung anak buhay na yan? Ano, pakuma na siya. Ano ang naalala mong nagawa ng UAP dito sa inyo? Paano na ihatag ng mga bulid sa mga gahi, tsaka abuno. Sa training, meron ka bang natutunan na kumunlad yung kita mo? Nadagdagan ng kita? Oo, kay dati siya ito sir, hindi pa man nagdo naka-nylon. Pero siya yan na nylon man, okay man kuha sa para yan. Sa ito, pera kakabanan mo nakukuha? Dito ila, Mga pera ba? dahil na sa 1.75, nakukuha na, ano na, 40, wala pa. Pero after na training, Saya na, kung naman dahil naka-shin, 20, di man, kuha kayo. Wala man kayo, piramid nga tubig, wala ko mga sa oran. pero at least nag-improve, ano? So ano ang masasabi mo sa extension ng UAP, yung ginawa namin yung sa mga trainings na kinandak namin? Ano ang masasabi mo doon? Nakatulong ba sa pamumuhay mo o ano? Oo, nakabuli ka man sa amo kay saya na, nakakuha kami nanay abuno. Tapos mga nga ito, kay dati wala mo kami nakuha ng abuno. Tapos gahit, kung kami nakuha gahi kay amo panlugarin ng sabdo, yan na, nakahatag mga gahi. Mga pera na may tikon nga gahi. Saka sir, solar irrigation. Yung sa solar irrigation nyo, Wala pa may sa kabog yung sa pero dito sa delikado. na abutan na. Pero kay Bane, Richard, pwede ka ligabot yung sawa, pero mga pala kami PBS daw. tubo. Tama lang. Kaya raya pasakal. Sige, that's it. Thank Thank you. Sa pangutana, kung sakasakali ba, ano pang naiisip mong pwedeng maitulong ng UAP? Para sa bilsa. Doon sa pamumuhay nyo, sa trabaho, baka meron ka pang mga kailangan, training. Kung paano magkuhan sa mga sa pagtanom, Asa? mga technology, mga teknolohiya. Dati di ba, gamit ba dati di ba, sir? Oo. Hindi man sa man. So sa... Mano la. Oo. So, di ba, maragato yung training niya man. Yan Oo. man. So, kuha naman mga rice planting technologies naman ang kailangan mo. Okay. Ano pa? Maliban doon. So, sa kuwan ka lang, sa Parayan? Waray ka ibang kuwan? Sa kuan, ini kalabyan pero di man ako nagdulukad lang sir. So, yan lang ang Ano, kakao? kakao. Sa akong kuan, ini bibi may mga kakao. Sila Rome. Sige. The picture, sir.